Napansin ko sa mga Pilipino ngayon, ang daming gustong kumita online. Nagre-research, nanonood ng video sa YouTube or TikTok. Pero after ilang weeks, minsan months pa nga, wala pa rin nangyayari eh. Ang problema kasi minsan, puro ka lang input, tapos wala ka namang output. Kasi ang iniisip nung karamihan, kailangan nila ng business or brand name agad. Kailangan dapat perfect idea. Parang naghihintay lang sila ng tamang moment. Based sa experience ko at saka sa mga nakikita ko na talagang kumikita talaga online. Kung gusto mo talagang kumita online, ang kailangan mo lang talaga is isang skill na pinabayaran ng market. What's up guys? Welcome dito sa channel ko kung saan pag-uusapan natin e-commerce, freelancing, meta ads, at ano pa ba yung mga paraan paano kumita online. Kung bago ka dito, my name is Junji. I help freelancers and business owners make money using meta advertising. I also run my own e-commerce company dito sa Pilipinas. Now, quick disclaimer lang muna ha. Lahat ng i-share ko dito na success stories ay hindi overnight success. Marami rin akong failed projects. Marami rin akong rejections. Marami rin trial and error bago ko nakuha yung mga results na meron ako. So whether freelancer ka, business owner, or nasa corporate ka ngayon, at gusto mo mag-explore ng ibang income stream, then this video is for you. Kahit anong skill na meron ka, pwedeng maging high income opportunities yan. Hindi naman siya nakabase kung anong skill lang yung trending or ano yung sikat. Yung mag-determine kasi kung kikita ka ba talaga is yung experience mo, yung consistency mo sa pagpapractice at paano ka pa ma-improve. At lalo na syempre, yung lakas ng loob mo pag naghahanap ka na ng work or ng client at ilagay yung sarili mo sa real world situations na yan. Yung mga i-share ko dito sa inyo, hindi lang ito basta galing sa kung saan-saan. Ito yung mga skills na na-encounter ko siya personally sa mga online platforms na talagang may malalaking offer at malalaking salary. Also sa video na to, i-explain ko kung ano ba yung ginagawa sa bawat skill na yan, paano siya ginagawa online, at paano ka rin pwedeng magsimula kahit na ikaw, beginner ka pa lang. Para after mong mapanood ito, may idea ka na kung ano ba yung mga pwede mong simulan. Ang isa sa high income skills na pwede mong aralin kahit na nasa bahay ka lang, copywriting. So, simple explanation lang, ito yung magsusulat ka. Pero may goal dapat. Either magbenta ka or magpa-take action ka sa mga taong makakabasa ng sinulat mo. Pero hindi lang kasi iisa yung copywriting. Akala kasi natin parang sulat-sulat lang. Marami siyang klase. Tulad ng social media copywriting. Ito yung caption sa Facebook, Instagram, sa TikTok. Halimbawa nito, gumagawa ka ng captions para sa isang business page, or promo post, or engagement post. Pangalawa, email copywriting. Ito yung emails o yung tinatawag nilang newsletter na natatanggap mo after mong mag-sign up sa isang platform na minsan napapabili ka sa in-offer nila. Pangatlo, sales page copywriting. Ito naman yung long form or yung nagsusulat ka sa website or landing page ng isang business. Pang-apat, ad copywriting. Dito, aaralin mo yung mga short hooks, mga scroll stopping lines, or call to action na ginagamit sa meta ads, or pwede rin sa TikTok ads. So kung mapapansin mo, hindi ka lang writer dito. Parang ikaw na nga yung yung salesperson. Pero, words yung ginagamit mo. Sunod na isa sa high income skills na pwede mong aralin ngayon kahit nasa bahay ka lang is yung social media content strategy. Dito hindi lang basta magpo-post ka lang ha. Kasi kailangan mo dito yung thinking mo behind content eh. Kumbaga, yung mismong gagawin mo dito, ikaw yung gumagawa ng content calendar. Ikaw yung nag-iisip ng topic. Ikaw yung nagde-decide ano yung ipopost ko this week. Ano yung mag-work or magre-resonate dun sa audience or yung makakabasa ng sinusulat mo. Ikaw yung magiging utak sa likod ng bawat content ni business. Dito kailangan mabigyan mo ng purpose bawat post. Kasi ayun yung magiging game changer eh.
Example, content na pang-attract, yung relatable, viral, shareable, yung content na pang-build ng trust, gaya ng anything na nagtuturo or nagbibigay ng value, or yung content na nagbebenta. Kasi kung puro ka lang value, wala kang benta niyan. Kung puro ka lang benta naman, wala namang makikinig sa'yo. Sunod na isa sa high income skills na pwede mong aralin ngayon kahit nasa bahay ka lang ay video editing. Ito yung isa sa pinaka-in-demand ngayon. Short form videos gaya ng Reels, yung mga napapanood mo sa TikTok, mga YouTube Shorts. Kasi isipin mo, lahat nagko-content. Pero hindi naman lahat marunong mag-edit eh. And editing is not just cuts ha. Ito yung pacing, timing, story, effects. Kung kaya mong gawing engaging yung video mo, kahit simple nga lang yung content mo eh, malaki yung value mo. Sunod na high income skill na pwede mong aralin ngayon kahit nasa bahay ka lang ay yung funnel building. Funnel, ito yung journey ng customer mo from stranger, hindi ka nila kilala, to lead hanggang maging buyer na sila. Kung funnel builder ka, ikaw yung nagsiset ng buong flow. Ito halimbawa ha, may client ka. Tapos yung client na yon, nagbebenta siya ng produkto or nasa e-com business siya. Ikaw yung mag-iisip saan pupunta yung tao pag nakita nila yung post mo. Ganito siya usually ha. Una, di ba may content ka or nag-run ka ng ads. Pangalawa, may magkiklik nun dun sa ads mo. Pag kinik nila yan, pupunta yun sa landing page. Pangatlo, it's either mag-iiwan sila ng email address nila or mag-PPM sila doon sa page mo. Pang-apat, doon sila bibili. Panglima, if hindi sila bumili, then may follow-up ka either sa email or if follow up siya ng sales team sa chat. May journey dapat yung customer. Kung gagawin mo to as a skill, ito yung pwede mong gawin for clients. Gumawa ng landing pages, pwedeng sa Canva, sa system, sa GHL, or ano man. Okay? Pangalawa, mag-set up ka ng email sequence. At pangatlo, ayusin yung customer flow. Sunod sa high income skill na pwede mong aralin ngayon kahit nasa bahay ka lang ay yung AI automation. Ito yung bagong leverage ngayon. Using tools like AI to automate yung mga replies, yung content na ginagawa mo, even your workflows. Example ha, instead na manual lahat, mag-build ka ng system. And businesses, gusto nila yun. Kasi it saves time, money, and effort. Ito yung isa sa pinaka-hype ngayon. Pero maraming pa rin kasi yung nagkakamali sa pagkakaintindi kung ano ba yung AI. Iniisip kasi ng iba na pag AI daw, papalitan na tayo ng AI. Pero sa totoo lang, hindi ka papalitan ng AI. Papalitan ka ng taong marunong gumamit ng AI. Kung gagawin mo to as a skill, ang pwede mong gawin ay gumawa ng content gamit yung AI. Mag-set up ng mga auto-replies or chatbots or operations. Pwede ka rin mag-automate ng emails or mag-create ng workflows. Sa ngayon kasi, maraming gumagamit ng AI. Pero konti lang yung talagang marunong mag-ayos ng sistema gamit ang AI. At dun ka magiging valuable. Para sa susunod na high-income skills na pwede mong aralin kahit nasa bahay ka lang, ay yung graphic designing. Pinaka-common to na skill ha, kahit dati pa. Pero marami pa rin yung mali yung approach eh. Kapag sinabi mo kasing graphic designing, ikaw yung gumagawa ng pinaka-actual na itsura ng content. Hindi ikaw yung nagde-decide ng yung buong strategy niya. Pero ikaw yung gumagawa ng post, ikaw yung nag-aayos ng visuals, nagde-design ng ads, even nga yung thumbnails. So, ang binabayaran sa graphic design, yung design na may result. Hindi lang yung maganda, kundi yung nakakapagpa-click, nakakapagbenta, at nakaka-capture ng attention. Example, yung sinabi ni social media manager na gagawa tayo ng promo post. As graphic designer, ikaw yung gagawa ng design ng post, colors, layout, font, para maging appealing siya. At para sa beginners dito na akala nila, parehas naman yung social media manager at graphic designing, well, hindi. Magkaiba sila. Kung mahilig ka mag-isip, mag-analyze, mag-strategize, you are for social media management. Kung mahilig ka sa visuals, layouts, creativity, sa graphic designing ka. Going back,
kung gagawin mo ang graphic designing as a skill, pwede na ikaw ang gagawa ng social media post for Facebook, Instagram, or TikTok covers. Pwede ring ad creatives na pwedeng i-run sa Meta Ads. Thumbnails for YouTube, banners, or yung mga promotional graphics. Brand logos or brand identity. And lastly, ito yung favorite ko. Ito rin yung skill na nakatulong sa akin na makuha yung first 6 digits ko sa freelancing. And isa ito sa 7 high-income skills na pwedeng aralin ng mga Pilipino kahit nasa bahay lang. Ito yung Meta Ads or media buying. And sa totoo lang ito yung isa sa pinaka-direct na skill pagdating sa pera. Kasi yung ibang skills, indirect pa yung kita niyan. Dito, diretsong benta yung effect. So ano ba talaga yung ginagawa dito? Hindi lang ito basta-basta na mag-boost ng post. Marami kasi nagkakamali dito, lalo na yung mga business owners na bago pa lang sa online business. Akala nila maglalagay ka lang ng ad budget tapos kikita ka na. Hindi yun ganun. As a media buyer kasi, ikaw yung magsiset ng ads, magde-decide kung saan pupunta yung budget, at nag-optimize para mas kumita yung ads na sinetap mo. So kung gagawin mo to as a skill ito yung mga actual na ginagawa mo for clients. Nag-set up ka ng ad campaigns, nagma-market research ka, or sining makakakita ng ads mo. Nagtetest ka ng iba't ibang ads. At tinitignan mo, alin dyan sa mga yan, yung kumikita. Bali, ganito lang yung core idea natin. So step 1, set up. Dito maglalagay ka ng campaign objective or ano ba yung goal ng ads mo? More benta ba? More leads? More awareness? Or gusto mo lang ng more traffic? Ilalagay mo rin yung audience or sino yung target mo? Magkano yung budget? Yung per day or lifetime budget niya? Ilalagay mo rin yung creatives. It could be a video, image, at ano yung copy niya. And step 2, testing. And for me, ito yung pinaka-importante while setting up your ads. Hindi ka agad maglalagay ng malaking budget dito. Okay? Magte-test muna tayo. Iba't ibang videos, iba't ibang captions, iba't ibang audience. Kasi hindi mo naman alam agad ano yung mag-work dun Step 3, optimization. Dito ka kikita. Dito titignan mo alin sa lahat ng sinet up mo yung walang result. Alin yung konti lang and alin yung kumikita talaga. Bakit sobrang valuable ng meta ad strategy sa isang business? Kasi isipin mo kung kaya mong magdala ng customers sa business, hindi ka expense sa isang company. Investment ka na. Kaya mataas yung bayad dito. Kasi directly ka connected sa revenue. By the way, kung gusto mo pang matuto tungkol dito, meron akong free community na pwede mong salihan. So doon ko minsan sinishare yung mas detailed pa na trainings, yung mga actual strategies na ako mismo ginagawa ko sa businesses ko at saka sa businesses ng mga students ko. At minsan, nagko-conduct din tayo ng free webinar. So kung gusto mo talagang seryosohin to, maganda kasi na na meron kang environment na tuloy-tuloy kang natututo. Nasa description box yung link. Ayan! So those are the 7 high-income skills that can completely change your life, especially if you are starting from home. Kasi ito you don't need more information. Hindi mo kailangan ng isa pang video. What you need is to pick one skill, isa lang, and actually commit to it. Because the people making money online right now, hindi naman sila yung pinakamatatalino talaga They are just the ones who stayed long enough to get good. So if you got value from this video, make sure na nakasubscribe ka sa channel ko. And I drop content every week teaching you practical skills that you can actually use to make money online. And remember, yung future mo, hindi naman yan built by what you know. It is built by what you actually execute. I'll see you in the next video.